Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri.
Good morning, Jesus. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Yan ang ating mga kabataan, si Sister Leona at si Sister Angela. Ayan. Si Leona ay anak ni Sister Jenjen at ni Brother Leo. Kailangan pati Lola kasama. Apo ni Sister Sally. Ayan. At si Sister Angela ay anak ni Pastor Simple at Sister Jen. Thank you, Lord. Nakapatid ni Brother SJ. Hindi na natapos no? Thank you, Lord. Ayan. Kamusta po mga kapatid ang umaga po ninyo? Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Kamusta ang BP nyo? Oo. Ano daw ang yabang ko kasi bumaba na ang BP ko. Thank you, Lord. Ang totoo nun, hindi ko alam kung anong nakagamot. Lahat sinubukan ko. Ayan. Maraming salamat sa mga nagpadala sa akin ng panggamot. Alam niyo na po yun kung sino. Puro mga yan, mga natural. Vita Plus, bawang, yung ampalaya, malunggay shake, exercise, at saka courtesy of Doc, losartan. Losartan sa gabi at bisoprolol sa umaga. Pero, ano na yan, mawawala na yan. Dahil ako ay gagaling. 130-80. Yeah, di ba? Galing sa 190/120. Kaya, At saka ako, pagka po ako ay napagod sa exercise, mabilis akong makatulog. Yung iba, gising na gising pag nag-exercise. Ako after nung exercise, nakakatulog agad. Volleyball. Weights. Hindi na tayo natapos dyan. Thank you, Lord. Wala pa, hindi pa ako Unti-kunti lang. Thank you, Lord. Okay, magpe-pray po muna tayo. Lord, maraming salamat po sa magandang umaga na binigay nyo na naman po sa amin. Wala po kaming sawang magpapasalamat sa inyo dahil ito po ay isang opportunity again, Lord, to be of service to you, na magamit nyo po muli sa araw na ito. Salamat po, Lord, sa masarap na tulog, maagang paggising, malakas na pangangatawan. Maraming salamat sa proteksyon, sa pag-iingat po ninyo, Lord. Lahat pong ito, ina-acknowledge namin na dahil po sa inyo. At sa araw po na ito, Lord, we lift up to you, Lord, in a special way, ang lahat ng mga kapatiran po namin ngayon na may mga karamdaman, mga nag-positive sa COVID at yung mga on their way to recovery, Lord. Salamat po sa pag-aaliw mo sa kanila sa gitna po ng kanilang nararanasan. At alam ko po, Lord, na sila ay hindi mo iniwan kahit kailan. Ano man po ang dinaranas nila ngayon, kasama po nila kayo. And that makes everything okay, Lord. Kaya maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Muli, hinihintay po namin kayo na mangusap sa aming lahat para sa inyong instruction sa amin today. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Maraming salamat po, mga kapatid. At yung mga kapatiran natin na mga nagme-message sa akin, siyempre yung iba ayaw po nilang pasabi. Yung iba naman, yon for the sake of their community, ganon. Secretly na lang sila nahingi ng panalangin. Mga nag-positive. Pero thank you, Lord po. At okay naman daw sila. At yung mga on their way to recovery, naku mga kapatid, hang in there. Dahil after that, alam nyo, meron ngang merong maganda na susunod na lesson tayo sa Monday. Pero bibigyan ko lang kayo ng isa po kasi sa pamamaraan
para po yung ating transformation and regeneration ay maging maganda at maging fit tayo for the kingdom of God is through brokenness. We have to go through that. Sa Monday na yon, pero yung sa araw na ito, wag na muna yun. Kaya yung mga pag dinadanas po natin na yan, wag niyo pong isipin na kapabayaan ng Diyos, pinaparusahan tayo ng Diyos. Hindi po. Mga kapatid, you are destined for something greater than yourself. Kaya kailangan po nating pagdaanan yung mga ganyan. Kaya po, sa Monday, abangan niyo po yan. Pero for today po, ang atin pong word ay sa, nakuha mo ba? John 3:1-7. Gusto ko pong basahin yung buo sa inyo. Sige po. Ang sabi po rito, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Yan po ang ating word for today. Ay, hindi pa tapos. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Ito pong, tayo po ay nilalang ng Panginoon, Genesis 1:26. Sabi niya, let us make humans in our image according to our likeness. Hindi ba? Sa 2:7 naman, the Lord God formed a man of dust from the ground. Tapos Genesis 5:1, He made them in His divine likeness. So tayo po ay ginawa ng Diyos na kawangis at kamukha niya. Kaya po yung nababanggit ni Pastor nung isang araw na we are made and remade. Kasi po, yung unang ginawa tayo ng Diyos, Genesis 1. Kaya lang po, nagkasala ang ating, dito na po yung the fall of man. Nagkasala yung ating ninuno, di ba? Si Adam and Eve. So, ang state po natin, nung tayo ay ipinanganak, ay fallen na. So, hindi po yan nakakakilala, spiritually dead when we were born. Kaya we have to be remade. So, we were made, but we have to be remade para po maging fit tayo for the kingdom of God. This time, spiritually alive. Kung tayo nga po, hindi ba sa sarili natin marami tayong hindi gusto. Kahit sarili na natin to meron tayong mga hindi gusto sa sarili natin at gusto natin minsan ng mga makeover. Di ba? Sometimes, marami tayong mga resolution. Ayoko na this year, hindi na ako magiging ganito. Why? Kasi even you, ay merong mga hindi gusto sa sarili mo. So, kung sa'yo nga hindi ka pumapasa, paano na kaya dun sa spiritual na realm natin? So we have to be remade. At dito na po ngayon papasok yung regeneration na pag-uusapan natin dito po sa binasa natin na John 3. Ano po ba ang ibig sabihin ng regeneration? Ang regeneration po, mga kapatid, is the spiritual transformation through which God changes us. Binabago tayo ng Panginoon from being spiritually dead to being spiritually alive by instilling in us a heart of holiness.
kabanalan sa puso at sa pamumuhay. Meron pa akong isang nakuwang meaning ng regeneration. Regeneration is being reborn spiritually and receiving a heart of flesh in place of a heart of stone. Totoo naman po yun. Nung pong tayo ay wala pa kay Lord, di ba? Kaya nga nauso yung mga sinasabi nating itaga mo sa bato, hindi kita mapapatawad. Kasi nga matitigas ang mga puso nating lahat. Kahit na anong sabihin ng ibang tao, kahit na anong gawin na nga minsan hindi mo pa rin mapatawad. So maraming nagpapatigas sa puso ng tao. Maaari yung mga nangyari sa kanya o yung ginawa sa kanya. Pero nung po tayo ay ipinanganak muli sa Espiritu, nalaman po natin na, ay mali pala yun, na dati wala lang naman sa atin yun. Regeneration is also the theological term for being born again by the Spirit. The Spirit, being born again for the Holy Spirit to come and dwell in us, cleanse us from our sins, and to completely transform us from the inside and inside out through faith in Jesus Christ. So, kailangan po tayong mag-go through regeneration. Because without regeneration, mga kapatid, we cannot trust God and be united to Him. Sabi mo, ha? Oo. Akala lang po natin dati nagtitiwala tayo. Alam lang nating may Diyos kasi naririnig natin, marami tayong mga napapanood tungkol sa Diyos, pero hindi natin alam kung paanong mamuhay nang naayon sa Diyos. And if we are not united to Christ, ito ang isang maganda po. Kaya kailangan nating mag-go through regeneration. Kasi without regeneration, we cannot trust God and we cannot be united to Christ. And if we are not united to Christ, we cannot be justified, sanctified, and glorified. We cannot be justified, we cannot be sanctified, and we cannot be glorified. Kaya importante po na tayo ay ipanganak muli. We have to be born again. Mga kapatid, again, eto na naman po yung salitang born again na kinatatakutan ng maraming tao. Ang totoo po niyan, kaya natin kinatatakutan kasi hindi lang natin naiintindihan. Ang pagiging born again po ay hindi relihiyon. Mga kapatid, it is not a religion. Ang pagiging born again po ay sinabi ni Kristo kay Nicodemo. Ito po yung nasa Biblia. Ang ibig pong sabihin nito, you have to be born of the Spirit this time. Kailangan po maging spiritually alive. Ito yung espiritong kumikilala sa pagka-Diyos ng Panginoon at marunong sumunod sa salita ng Panginoon. So, kailangan mong ma-born again in the Spirit. Ibig sabihin po nito, ipanganak kang muli sa Espiritu para matuto ka pong kumilala sa Diyos. Dati, alam lang natin, yes, mayroon tayong know-how kung na merong Diyos. Di ba? Alam nyo ngayong pandemic, ang daming mga tao na walang pakialam dati sa mga spiritual na bagay. Alam lang nilang may Diyos pero hindi sila nagdadasal at hindi sila nagbibuild ng relationship sa alam nilang may Diyos. Pero nung nagkaroon ng pandemic, ito po ang nakita ng mga tao na yung palang alam nila dati na merong Diyos somewhere out there, biglang pag ganitong pandemic na kahit anong gawin mo, walang makakatulong sa'yo, tatawag ka rin dun sa dati na hindi mo naman tinatawag na Diyos. So, we have to be born of the Spirit, mga kapatid. Kasi alam nyo ba, itong justified, yun lamang po kasing tumanggap kay Kristo ang mga na-justify. Kasi kapag tinitignan na sila ngayon ng Panginoon, hindi na nakikita ng Diyos yung mga kasalanan mo, yung dating ikaw. Ang nakikita niya na ngayon ay si Kristo na tinanggap mo. Kaya nagiging kalugod-lugod ka sa paningin niya. Kasi hindi niya na nakikita yung dati mo.
Every time na titignan ka niya, ang nakikita niya sa'yo, yung si Kristo na tinanggap mo na nasa iyo ngayon. We have been put right with the Lord. Yung righteousness ng Panginoon has been imputed to us dahil tinanggap natin ng Diyos ng sariling Panginoon ng tagapagligtas. Kaya pag tinignan ka, uy, nakikita ko sa kanya ang anak ko, nalulugod ngayon siya. And sabi rito, we cannot be sanctified. Ang sanctified mo ay you have been cleansed from your sin and you have been separated from the world for the Lord. Yun ang sanctified. And someday, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik muli, we will be glorified. At kapag hindi mo tinaanan itong regeneration na ito, ay hindi mo makukuha ang lahat ng tatlong yun na sinabi ko sa inyo. So, maganda po ito, mga kapatid, ha? We cannot deserve regeneration. Mga kapatid, ang Diyos lamang po ang makakagawa nito, kaya kailangan po natin siyang tanggapin. Ngayon, no one is born a Christian. Di ba, why the need of regeneration? Kasi po, no one is born a Christian. Hindi porke ang iyong mga magulang ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay magiging Christian na rin. Not necessarily. But malaki ang posibilidad because ang example mo ay yung iyong mga magulang. Di ba? So, at makikita mo yung kanilang mga pamumuhay bilang Kristiyano. Pero hindi po automatically na magiging Christian ka. Oo, hindi rin po ito nakukuha na kapag nag-aral ka ng theology, ay ibig sabihin automatically regenerated ka. Hindi rin po yun counted. Kasi po, marami po ang mga magaling magturo. Actually, maraming mga nagtuturo ng theology, pero hindi po sila regenerated. Pinag-aralan lamang po. Meron nga, pero merong mga nagtuturo lang na as if it is an academic subject lang siya, gadon, na pwede mong ituro. Iba po yung regeneration, mga kapatid. Iba po yung meron kang personal na relasyon sa ating Panginoon. Magkakaiba po yun. So, hindi po yan necessarily. Ba't ko po nasabi yun? Alam niyo po na si Nicodemus ay tagapagturo ng batas? Siya ay isang Pariseo. At napaka-detalyado at ano ba yung other word for scrupulous? Ano yung detailed. Para sa detailed, meron akong isang salita. Sila, yung mabusisi sila eh. At maingat sila sa pagtuturo at paggawa ng batas ni Moses. Mga kapatid, they are learned when it comes to mga law of the Lord. Pero, hindi po ibig sabihin nito na siya ay regenerated. Alam niyo ba? Naintindihan po niya eh. Nicodemus understood the miracles Jesus performed. Kaya nga ang sabi niya, walang makakagawa ng ginagawa mo unless the Lord is with him. Ang sabi niya kay Jesus. Pero hindi pa rin po lisensya yon na sinabi mo kay Jesus na yung mga ginagawa mo. Akala niya kasi, yon? Tingnan niyo yung pagbati po niya, mga kapatid. Sabi niya, Rabbi, teacher, sabi niya sa kanya. Pero alam niyo, nagpunta siya. May napansin kayo? Anong time of the day siya nagpunta? Gabi. Yung walang nakakakita. Kasi teacher of the law siya eh. So patago. Meron pa rin, may itinatago pa din, hindi ba? Ayaw niyang makita siya ng mga ibang Pariseo na lumalapit kay Jesus. Pero meron siyang acknowledgement na yung mga ginagawa mo, hindi pwedeng gawin ng iba unless God is with him, ang sabi niya rito. Pero hindi pa rin po yun naging lisensya. Kasi ang akala niya, parang check, very good, o kaya check, kasi na-acknowledge mo. Iba pa yung na-acknowledge mo, mga kapatid. Kasi, kapag ka lalong-lalo na ang isang tao nakakita ng milagro, kahit na hindi siya Kristiyano o born again,
mabibilib siya eh. Kahit na sino, mabibilib doon. So ang akala niya, okay na siya. Kaya lang nawindang po siya. Nung sinabi sa kanya ng Panginoon, truly, truly, I say unto you, unless you be born again, you cannot enter the kingdom of God. Pansinin po ninyo ang kaalaman ni Nicodemo na isang Pariseo at mabusisi sa pag-aaral ng batas ni Moses. Tapos ang sagot kay Kristo, paano yun? Paano papasok? Paano ako papasok sa sinapupunan? Pagka inisip ninyo, nakakatawang sagot, hindi po ba? But put yourself sa lugar ni Nicodemo nung time na yon. Ano po kaya ang isasagot nyo din kay Kristo? Hindi ba mga kapatid? Why? Because we are not accustomed to the things of the spiritual realm. Kaya parang, mapapaha ka nga talaga. Kasi nga, yun ang sinasabi ko kanina why we have to be born again for us to understand the things of the Lord. Kasi hindi ho po pwedeng maintindihan. Pansinin niyo po, bago po tayo na born again, born of the Spirit, naintindihan po ba natin ang Biblia pag binabasa natin? Hindi. Marami po kaming mga nakausap na mga lawyers before, dahil talaga pinag-aaralan pala nila yan, kasama pala yan, na nahirapan po silang intindihin spiritually yung mga pinag-aralan lamang. Kasi the gospel is for the heart, not for the head. Kaya po kailangan po nating mag-go through nitong regeneration. Ngayon, si Lord po, na-sense naman po niya yung deep hunger and emptiness ni Nicodemo. Kaya nga po, binigyan naman siya ng pamamaraan para po he can enter the kingdom of God. Yun nga lang po, hindi naintindihan ni Nicodemo. Kagaya rin po nung tayo, hindi natin maintindihan kahit anong i-share sa atin before, pwera na lamang po nung tayo ay na-born again at dumaan nitong regeneration. Ngayon po, nakakatuwa ito kasi in effect, di ba, pag tinignan niyo po yung sagot ng Panginoon kay Nicodemo, para bang, Nicodemo, you've got it all wrong. Akala mo, naintindihan mo ang mga bagay dito sa spirito. Akala mo, na-figure out mo na kung ano ang kailangan mong gawin. Yung pala, taliwas sa iniisip niya na kung papaano siya makaka-enter into the kingdom of God ang sagot ni Lord. Kung natatandaan niyo yung mga pinag-aralan natin, yung the rich fool, hindi ba? Iba rin ang iniisip nung nasagot sa kanya ng Panginoon. Kaya lang nung ang isinagot sa kanya, yung hindi niya ine-expect, hindi po ba umalis siya ng malungkot? Di ba? Parang kung tutusin, ang layo naman nun. Ang isasagot sa iyo, paano ako magiging makaka-inherit ng eternal life, ibenta ko lahat ng meron ako. Di ba yung mga sagot ni Lord talaga, pagka inilagay mo rin ang sarili mo dun sa mga tao na sinagot niya ng mga ganon, ngayon na lang, dahil na tinanggap na natin si Lord, na ipaliwanag na sa atin, pero nung mga panahon na yun, mahirap nga yun, mga kapatid. Unless you are really ready to forsake everything, na kahit na anong sabihin ng Diyos, susunod ka nung mga panahon na yon, talaga pong mahihirapan ka din, mga kapatid. So, sabi niya rito, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Alam niyo, mga kapatid, nung una kasimpong yung first century Jews kasi, sila po ay naniniwala that they will automatically receive citizenship in heaven kapag ka sila po ay progeny ni Abraham. Ibig sabihin ng progeny ay descendants of Abraham. Na wala silang ginagawa. Akala po ng maraming Jews na
Basta descendant sila ni Abraham, kahit di nila tanggapin si Kristo, automatically, matatanggap nila yung citizenship of heaven. At dito po nagbago yung paniniwala na yun sa sinabi ng Panginoon. Unless you be born again, you cannot enter into the kingdom of God. Wala na bang ibang pamamaraan? Wala po eh. Yun lang po ang sinabi ng salita ng Diyos eh. You have to be born again para po maka-enter ka into the kingdom of God, mga kapatid. So, nung unang panahon na yon, napaka-shocking po nito sa mga first century Jews. Lalong-lalo na po doon sa mga sumusunod sa kautusan ni Moses at sa batas na itinuro sa kanila ni Moses. Kasi careful din naman po sila sa pagsunod sa mga yon. Kaya lang walang personal na relasyon sa ating Panginoon. Kaya po puro nandito lamang pero wala dito. So napaka-shocking po nito para marinig po nila mga kapatid. Kaya lang ito po ang requirement for us to enter into the kingdom of God. Unless you be born again, wala na pong iba na pamamaraan. Marami po ngayon sa mga churches, ang mga nakaupo sa mga upuan, unaware na they must be born again for them to enter the kingdom of God. Hanggang ngayon, marami pa rin ang pumupunta sa mga churches, pero hindi pa rin born again. Sayang ang mga pagkakataon kasi ang isang requirement po kasi talaga, sabi rito, you must be born again. Parang wala na bang ibang paraan? Wala na po yun lang po ang sinabi. You have to be born again. Kasi po, pag hindi po natin inasikaso ito na magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon at hindi po tayo na born again or born of the Spirit, that is tantamount po to taking for granted your soul. Kasi sayang naman po at nakaupo lang tayo ng matagal na panahon sa mga churches without being born again. Sayang naman because ang atin pong goal while we are in the church is to enter the kingdom of God. Ang sabi po, the only way for you to enter the kingdom of God is to be born again. Kaya mga kapatid, I encourage you po, sa lahat po ng mga nakikinig, huwag po kayong matakot sa salitang born again. Dahil ang ibig sabihin lang po nito ay to be born of the Spirit. Para po tayo ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon at maintindihan natin ang mga bagay tungkol sa Panginoon. Actually po, ito po ay para sa kapakinabangan natin. Hindi po ito ni-require ng Panginoon ng para sa Kanya. Ang totoo po, ini-require po ito ng Panginoon para po tayo ay maligtas. Tayo rin po ang makikinabang, mga kapatid. Kaya huwag po kayong matatakot kapag narinig niyo po yung salitang born again. Dahil hindi po ito relihiyon. Ito po ay pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Kaya, ayan. Thank you, Lord po, dito sa salita na ito na bukas po, pag-aaralan pa natin yung sa may bandang baba. Yung what is born of the flesh is of the flesh and what is of the spirit is of the spirit. Tsaka bakit meron pang water, tapos spirit. Yan. Itutuloy po natin yan bukas, mga kapatid, ha? At napakahalaga po nito para sa ating pagbabagong buhay. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. Sa araw po na ito, batiin na natin yung ating mga may birthday. Special day nila. Pagka meron pong mga binabanggit dito na may birthday, makikisaya naman tayo sa kanila. Para kapag ka-birthday natin, makikisaya rin sila sa atin. Kasi alam niyo po kung bakit importante na nagpapasalamat tayo kapag may birthday po tayo. Kasi nabigyan na naman tayo ng dagdag na taon. Hindi po lahat ng tao umaabot sa edad niyo po ngayon. Kaya pasalamatan po natin ng Diyos at umabot tayo sa mga edad natin ngayon. Kahit na gano'n man yan, hindi yan patandaan. Ang importante po rito, nadagdagan ka na naman ng isang taon. Happy birthday! Today is April 16. Sister Jane Fennis. Anak po ito ni Sister Auring ng ating Anuling Prayer Group.
Happy birthday din kay Brother Ron Cruz. Anak naman to ni Sister Sally at Brother Rani Cruz. Oo. Happy birthday din kay Sister Dominic Villanueva. Anak naman ni Sister Nancy Colina. And Sister Risha Viudes, taga Pulilan. Apo ni nanay mo? Apo. Sister Risha Viudes. Happy birthday po mga kapatid. At kahapon, meron tayong hindi mga nabate. Belated happy birthday kay Sister Katrina Pauline Perez. Anak ni Brother Jojo at Sister Bebot Perez. Sister Gina Uson ng Labrador. At si Brother Alan Cruz. Ayan. Happy birthday po mga kapatid. Sister Jam, kantahan natin sila. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday again, mga kapatid! Ayan, dako na ngayon tayo sa ating pinakahihintay na memory verse of the week. 1 Chronicles 16:23. Sing to the Lord, all the earth. Proclaim the good news of His salvation from day to day. Thank you, Lord. At dahil po meron tayong memory verse, ngayong araw na ito, sa ating mga manggagawa, ay wala muna tayo sa 10 utos. Nasabi ko naman to, di ba? Sampung utos pala, tapos memory verses. Okay. Oo. Siguro ganito gagawin natin. Hindi, kailangan memorize talaga sila mismo, no? Hindi lamang yung verse. Kasi dati, nagsasabi tayo ng Proverbs 3:5-6, tapos sasabihin mo kung ano yon. O gusto nyo ng ganon? Hindi, ikaw na magsasabi, tapos sasabihin mo kung ano yung verse na yon. Okay, very good, very good. Ha? 10, anong 10 plus 1? Ay, mahina yung isang memory verse na yon. Hindi, paramihan nga eh. Okay. As many as you can. Hindi, yung ating tatawagin lang ang maggaganon. Yung tatawagin lang. Hindi, wag 3. As many as you can. Memory verse nga eh. Ilan na yung memory verses natin? For this year only, di ba? Eh, yung nakaraan. O, di 30, tapos, ang dami na. 40 plus na yun, mga kapatid, no? So, masasalang ngayon ng sige, bigyan natin ng special prize. Yung mananalo ngayon, 37 na daw lahat. Asa si Brother Butch? Oo nga pala. Ano meron tayo? Hindi, sa worker. Okay. May downy pa ba doon? May alin yun? Maliit? Merong additional na downy. Kapag ka, hindi lang basta sabon, may downy pa. Kapag ka may mga memory verses. Okay? Tawagin natin si Sister Ana Bartolome. Ayan. Mukhang ready, Tayo agad, Galing, Sige na. May downy at may sabon. Bawal ko, digo. Ay!
Nag-green ka, nagmukha siyang multo. Dito ka na. Diyan lang. O sige, para makita ka. O sige. Okay. 10 Commandments muna. Hello. Ayan. Good morning Okay. po mga kapatid. 10 Commandments. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Honor your father and mother. You shall not steal. You shall not commit adultery. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. Yeah. Then yung Thank you, Lord. Memory verse. Okay. As many as you can. Thank you, Lord. Teka lang po. Romans 12:11. Work hard and do not be lazy, for the Lord your God. Hindi. Ano nga? Hindi, teka lang. Ulit. Sir, yan. 5 to eh. Thank you, Lord. Ayun. Work hard and do not be lazy. Serve the Lord with heart full of devotion. Ayun. Psalms 42 verse 1. As a deer long for a stream of cool water, so I long for you, O God. Psalms 144:15b. Happy are those whose the Lord is your God. Luke 45 verse 1. Luke 1:45. Ayun. Luke 1 verse 45. Hindi. Teka. How happy you are, yon. How happy you are. Tita, tatlo lang po, tatlo. Hindi, ganito gagawin natin. Tatawag pa ako. Magkakaroon tayo ngayong araw na to ng first, second, and third. Okay? Okay. O, yun ang una, ha? Ilan yung... tatlo. Okay. Isa pa. Okay. Kasi, tama. Para naman, to give, dun sa iba na, nag-memorize din talaga. First, second, and third, wag muna. Okay. Next. Brother Louie. Brother Louie, are you ready? Ha? Call a wife? Hindi, isa lang. Pwedeng tugtugan, pero isa lang. Oo. To be fair to others, isahan lang. Kaya ba? Okay. Ayan. Ready. Okay. Sige. Ang ganda yung ganyan. Dapat walang sumusuko. Oo. Hindi, mataas yung ano niya. Hindi ka makita. Brother Louie, pasok pa. Hindi ka makita. Yan. Okay. Aba? May tugtog, ha? Oo nga. Yan. Hello? Sige. Sound? Hello. Good morning po. Hi to my fans. Paano ba iba naman? Masyado tayo seryoso eh.
Nabati ko po ate mate ko kung nanonood man siya. Walang Gcash. Kung umpisan ko na, baka kabahan pa ako. Paano ba yun? Sabi sa'yo, nawala ako eh. Thank you. Ang ganda ng intro eh, no? Ang ganda ng intro eh. Oh, sige, sige. Huwag kang kakabahan. Kunin ko na, konting basa lang. Ayun. Kabado eh. You shall let no other gods before me. You shall not take the name of the Lord in God in vain. You shall not idol of graven images. Remember the Sabbath day to keep you holy. Honor your father and mother. You shall not murder. Do not commit adultery. You shall not be steal. You shall not false witness or neighbor. You shall not covet your neighbor's good. This is the 10 Commandments of God. This is the 10 Commandments of God. Ayos? Memory verse, memory verse. Memory verse. Memory verse. My favorite. Proverbs 16:1, we make our plan, but Wala God... pa yun. Ha? Wala Doon pa sa yun? mga memory verses Ah, natin. Okay. Nabahan lang ko. Doon sa mga, kahit yung mga nakaraan. Karaan. Hindi naman kailangan yung ngayon lang eh. Okay, 1 Thessalonians 5:16 to 7. Wala pa yun. John 46 ka lang. I am the way, the truth, and the light. No one goes to the Father except by me. Thank you, Lord. Okay. Next. Last na to. Ay, natawag na si Ana. Tanggalin ko dito pala. Minister Jerry! Naku, mukhang si Minister Jerry ang mananalo na naman. Ito, lagi ko itong naririnig pagka dumadaan ako ng nag-aaral siya. Talaga, nagka-practice siya. Yan. Ina. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa GMJ. Good morning, Jesus. Lord, huwag makalimutan ulit. Teka. Gitara.
Okay. Lumapit ka. Lapit ka. Ikaw na lang, Nod. Sa gilid. Yan. Hati Okay. tayo ha, hati. Sige. Hi, brothers and sisters. Face mask natin. I am the Lord thy God. You shall have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not make the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's good. I am the Lord thy God. You shall have no other God before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not make the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not covet adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's good. Wala nang pangatlo. Yan. Okay. Okay. Oh. Uy, memory verse mo! Proverbs 3 verse 5. 5 to 6. Do not rely on what you think you know. Trust in the Lord with all your heart. Do not rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Okay, 1. Matthew 4:4. Man cannot live on bread alone, but needs every word that God speaks. Okay. Romans 10:9. If you confess that Jesus Christ is Lord, and you believe that God raised Him from death, you will be saved. Wala tayo niyan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him, sabi ni Jesus Christ. Tatlo? Ilan na? Tatlo pa lang, hindi kasama yung binanggit mo. Hindi ba kasama yon? Hindi pa.
Let us sing to the Lord, all the earth. Let us proclaim of His salvation from day to day. Okay. Today on today. Kasama yun ngayong week na to. Kaya, isa na lang. Saan yun nakalagay? Yung sing to the Lord. Sa Chronicles, First Chronicles natin. Ano nga? Nakalimutan ko eh. Ay, not counted. 3. No coaching from the wife. Ito. Three na yun. Paborito ng lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that Wala whosoever pa yan. believe. Wala pa rin? Ito. Meron? O, saan yan? Meron di ba? Ang tagal mo. Sabihin mo yung verse at saka yung Teka. Nag-iisip ako eh. Ikaw talaga eh. I am the resurrection and the life. John 11:20. 5 or 24. 25 or 25. 24 or 25. Wala yata niyan. Wala pa niyan, Jay. Wala pa niyan. Wala Okay na yun. 3. Time na. Wala na eh. Kung talaga, nanguhula ka eh. Okay. Yung kay Mr. Jerry, you shall not use. Oo. Thou shall not use, hindi thou shall not make the Lord your God, the name of the Lord. Hindi, mali. Thou shall not use the name of the Lord in vain. Tapos, yung isa niya, thou shall not covet adultery, sabi mo. Commit. Commit. Nagkamali lang siya dun sa Thou shall not use, in the name, hindi thou shall not make the name of the Lord your God in vain. Thou shall not use. Tapos, hindi thou shall not covet adultery. Commit. Nagkamali lang siya sa sobrang kaba niya. So, mga kapatid, kayo po ang humusga. Sino ang number 1, 2, 3? Okay? Text nyo. 1, 2, 3. Mamaya na yon. Lahat naman kayo may regalo, mga kapatid. Para lang malaman natin kung sino yung 1, 2, 3. Para naman po may participation ating mga kapatid. Okay. Thank you, Lord. At ngayong umaga naman, meron na naman tayong isang bata. Okay. Kaya natin pinapakita to para ipahiya daw ang mga matatanda. Kasi ang babata, grabe sila. Para ma-encourage na ang babata po nito pero ibang klaseng mag-memorize. Ganito po yon, mga kapatid. You have to make an effort. Hindi po kasi po pwedeng wala tayong gagawin tapos ma-memorize natin sila nang walang mali. Kailangan po natin spend time in memorizing and make an effort. Opo. Yun po yung ating purpose. Nagkakatuwaan tayo, pero on our part, kailangan po make an effort. Tapos make time to study. Hindi po pwedeng hindi. Tignan niyo po itong mga batang ito. Hindi po hindi to po madali sa mga bata. Lalong-lalo na para sa isang batang hindi pa marunong magbasa. Pero nag-effort ang nanay nito. Kaya tignan po natin si Waljun. Good morning, brothers and sisters. These are the 10 Commandments. Number 1, you shall have no other gods before me. Number 2, you shall not make yourself an idol in the form of anything. Number 3, you shall not misuse the name of the Lord your God. Number 4, remember the Sabbath day by keeping it holy. Number 5, honor your father and your mother. Number 6, you shall not murder. Number 7, you shall not commit
adultery. Number 8, you shall not steal. Number 9, you shall not give false testimony against your neighbor. Number 10, you shall not covet anything that belongs to your neighbor. And I have a song for you. We love God, oh love song, we love God. Love, 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 God loves me. Oh, love song, God. Thank you po, Lord. Oh, ano po mga kapatid? Oh, mga kapatid, what can you say? Okay? Oh, effort po yan, mga kapatid. Imagine, maski nga yung kinatala, kudos to the parents, especially the mothers na nagtuturo sa mga anak po nila nung mga ganyan. Kaya po yung mga anak natin, imbis po na yung mga TikTok ang pinapamemorize natin o pinapagawa natin, ganyan po ang paggawa natin para po habang lumalaki sila, hindi na po nila makakalimutan yan. Baklase si Waljun, Oo, ang galing at wala siyang mali. Oo. Oo, thank you Lord talaga. Glory to God talaga dyan sa mga, mga nanay at tatay. At good morning kay Brother Jerome ng Bulacan. Golgotha ba talaga si Brother Jerome? Apelido na talaga yon? Totoo ba yon? Na apelido niya? Jerome, yan ba talaga apelido mo? Pero good morning sa iyo at maraming salamat sa pagbabantay mo at paglilinis dyan sa ating mission house sa Bulacan. Glory to God. Orlina nga palang apelido talaga niya. Dahil inampun siya ni Tatay Jerry at si Nanay Maripas. Nanay Maripas. Hello daw, sabi ni Jerome. Oo. At good morning din kay Brother Roy. Nanonood. At kay Tin. Hello din kay Piero. Yan, glory to God mga kapatid. At yung mga seniors natin ay nagkumonte. What happened? Kinabahan po ba mga kapatid? Nasaan yung, di ba marami yung seniors natin kahapon? Bakit hindi sila naka-game na ngayon? Seniors, where are the seniors? Sabi ni Doc Mon kay Minister Jerry, naka-loop daw si Minister Jerry. Yung loop, yung ulit-ulit. Kapag naka-loop, walang tigil. Kaya nga sinabihan ko, Doc, na, Jet, tama na, wala nang pangatlo. Naka-loop daw. Yan. Sana yung mga ibang seniors natin, mga kapatid? Nakapila sa SAP? Nakapila daw sa sa SAP. Okay. Sa araw po na to, ang mga seniors natin na ready na ay si Brother Mondo, si Brother June Mangigad, si Nanay Aning, siyempre, si Sister Glo Garcia at si Sister Laura Danganan. Ayan. Okay, Jam, go! Sister Laura Danganan. Ang sabi ni Sister Trining, nahiya ang mga seniors kay Waljun. Kaya hindi na nag-game na. Okay, Sister Laura Danganan. Aba naman. Isang ating senior. Okay? Tita Awa, sagot ha. Ayan na. Sister Laura, hello po. Kinabahan po ba rin kayo kay Waljun? Wala. Sister Laura. Ha?
Oo nga, ang galing nga. Uy, bakit hindi mo nilagay si Sister Net? Jam. Ay, wala. Hindi nasagot si Sister Laura. Oo. Wala. Hindi siya Sister Laura, hindi po kayo nasagot. No answer. Oo. Okay, spin tayo ulit. Pinalit na si Sister Net. Sige. Go, Jam. Ay, sorry, wag na muna. Sige, di bale. Ay, eto na si Sister Laura, siya na tumawag. Okay. Ayan na, Sister Laura, good morning po. Apo, good morning. Ayan. Ako ba napili? Apo, kayo nga po. Tinatawagan. Start na po? Tinatawagan ko kayo eh. Oo. Bati muna kayo, Sister Laura. Good morning to all the kapatiran. May God bless us all in our endeavor now, in our what we are undergoing in our life. God is with us. He is our trust and confidence. We rely our trust and confidence on Him. God is good all the time. Thank you, Lord. Amen. Ready ka na, Sister Laura? Opo, 10 Commandments. Sige po, go! You shall not have other God before me. You shall not make idols to serve or bow down on them. You shall not use the name of the Lord in vain. You shall keep holy the Sabbath day. Honor your father and your mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not covet. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's wife or anything that belongs to God. Yes! Ay, to others. To others. Thank you, Lord. Wow, galing ah. Congratulations, Thank you, Lord. Sister Laura. Papadala Opo. po namin ang regalo ninyo kay Minister Ray. Kaya papuntahin nyo na si Minister Ray dito. Wala na pong verse. Ay, sige po, aba. Very good. Sige po, sige po. Okay, okay. Lamentation 22:23. Okay. The steadfast love of the Lord never ceases. His faithfulness will never end. They are new every morning, new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. Wow, very good. Meron pa po? Psalms 37:34. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Thank you, Lord. Okay na po yung verse nyo? Dalawa po? Meron pa po. Sige po. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will guide your path straight. Ephesians 10:6. Be strong in the Lord. And finally, Ephesians 6:10 ba yun o 10:6? And finally, Ephesians 10:6, and finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Amen. Opo. Okay na po? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son Jesus, that whoever believes in Him shall not perish and have eternal life. Mark 1 Peter 5:7. Cast all your anxieties to the Lord, for He cares for you. Ano pa ba? Matthew 4:4. And He answered, man does not live on bread alone, but
but on every word that cometh from his mouth. Ano pa? Mark, daughter, anong Mark 5? Mark 5:7 ba yun? 5:34. Daughter, 5:20? 34. 5:34. Daughter, your faith has healed you. Go and be healed. Yan. Okay na po? Parang gusto ko pa eh. Psalm 23:6. Surely goodness and mercy shall follow all the days of my life, and I shall live in the house of the Lord forever. Amen. Thank you. Ang galing ni Sister Laura. Sabi po nila, ha? Ano po? May dong. Gusto niya Downy? Pwede po. Pwede. Dahil marami po kayong marami kayong memory verses na natandaan. Downy. Kung gusto niyo. Yay! Oh. Downy ang gusto ni Sister Laura. Thank you, Lord. Opo. Congratulations, Sister Laura. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, amen. Ayan po. Ayan po ang ating kapatid, Sister Laura. Ang galing Oh, sabi ni Arnold, kasi daw taga-Mercury daw Sister Laura, kaya magaling mag-memorize ng mga Hindi. In-effort niya talaga yon, no? Ang dami. Alam nyo, kung hindi lang marami pa siya, sigurado marami pa siyang na-memorize dun sa mga verses natin. O talo yung mga worker. Kayo talaga. Uulitin natin ito, ha? Effortan nyo yung mga nakaraan nating verses. Tayong nagpapalaro, tapos tayo hindi 10 plus 10 na lang. O 10 plus 5 para mayroong cut. Hindi, as many as you can. Matagal na yun na-memorize na natin yun. Kailangan lang reviewin, ha? Oo. Ang dami pa naman nating sponsor kayo. Sige. Oo, na-late na po yung iba no? Okay, sige. Naku, na pala tayo. Bukas na po ulit, mga kapatid, ha? Yung mga adult, bukas na po ulit. Thank you, Lord. At maraming salamat. Alam niyo po, nakakatuwa po talaga yung mga kapatiran natin na nag-e-effort po talaga para ma-memorize. Alam niyo po, kayamanan nyo na po yan, mga kapatid. At no one can take that away from you. Kasi memorize nyo na po yan Baon-baon nyo na po yan. Kaya po namin ine-encourage tayong lahat dahil kasama po yan sa paglago sa spiritual. Kailangan nakaka-memorize. Minsan, natatawa lang tayo dahil nakakatawa yung mga pagbanggit ng iba o kaya may mali yung iba. Pero nag-effort pa rin po ang lahat. Maski yung mga nandito, nag-effort din naman po talaga. Kaya lang po, parang yung awitin, I did my best, but I gano'n. So, konting push pa, mga kapatid, ha? Para maka-game na tayo. Ang konti ng mga nag-game, Ibig sabihin, kukunti yung mga nakaka-memorize. Sali po tayo, mga kapatid, ha? Okay, thank you, Lord. Ngayon sa, na po tayo? New song. Naaliw ako dito sa new song na ito kay Minister Ray na Acts 4:12. At susundan po yan, mga kapatid, ng isa pang pagbabahagi ng regenerated life ng isa pa nating manggagawa. Kaya abangan niyo po yung sharing nila. Sarili ay matubos, hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal-taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat.
Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos ang bayad sa kanyang buhay. Halagang sagtaltaas, gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Magandang umaga po mga kapatid kay Kristo Jesus. At tayo po ay mag-aaral na tungkol po sa resurrected life. Pero po bago ang lahat, tayo muna po ay manalangin. Panginoong Hesukristo, salamat po at kami po ay nagkatipon muli virtually. At alam po namin, Panginoon, na ang inyo pong kalooban ang patuloy pong magaganap sa aming buhay. Patuloy po naming madama ang bagong buhay na mula po sa inyo. Ito po ay aming maibahagi at magbigay din po ng inspirasyon sa lahat ng aming mga kapatiran na makaririnig. Gamitin niyo po akong mightily, Lord, for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Yung pong ating babasahin at pag-aaralan na mensahe ay hango po sa Efeso, Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 7. Ganito po ang nasusulat. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayong muli binuhay na kasama niya upang ang mamunong kasama niya sa kalangitan. Sa verse 7 po, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahan loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Purihin po ang Diyos at ngayon nga po ang ating tatalakayin at pag-aaralan ay tungkol po sa resurrected life o ang bagong buhay po na nakaugnay sa ating Panginoong Kristo. At yun nga po, doon po sa ating nabasa sa Ephesians 2:4 hanggang po sa 7, makikita po natin doon dahil sa napakasaganang habag at dakilang pag-ibig ng ating Diyos sa atin, ito po ang nag-uudyok at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon para tayo ay magpatuloy sa bagong buhay na ating nakamtan dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Kristo. At doon nga po sa talatang 5, napakaliwanag pong nasasaad na tayo po dati ay patay dahil sa kasalanan. No? Pero dahil po sa pag-ibig niya sa atin ay inako niya ang lahat ng ating kasalanan. At alam naman natin ang Romans 6:23, yung pong for the wages of sin is death. At dahil sa pagkamatay ni Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, ay tinubos niya po lahat ng ating mga kasalanan. Di po ba mga kapatid, napakadakila ng kanyang pag-ibig. Ang kanyang habag ay wala pong kapantay. So, nung siya po ay muling nabuhay, yun ang ngayong resurrection. That's why tayo pong mga nakipag-isa kay Lord Jesus Christ, nanampalataya, ay nagkaroon nga po ng bagong buhay kay Kristo. Kaya nung muli naman niyang pagkabuhay, tayo po yung muling nabuhay din. At dahil po ang tayo ay muling nabuhay, ang buhay na mayroon tayo ngayon ay bago na. Kasi nga po, nalinis na, tinubos na, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Yun po yung resurrected life or regenerated life. Or marami po kasing term at abangan po natin yan. Pag-aaralan pa rin po natin at ibabahagi ng ating mga kamanggagawa. So dito po, bilang isang mananampalataya at lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, ano nga po ba ang kasalanan na tinubos, no? At saka po binago ng Diyos sa buhay ko? Ako po, personally, I want to share po yung mga bagay po na ginawa ng Diyos sa akin. Ano po? May mga kasalanan po na hayag, no? At mayroon din naman po na tago. Meaning, di po ba, hindi agad napapansin. Kasi pag inisip nyo po, di ba, ano nga bang kasalanan ko nagawa? Though, of course, marami naman po kasi wala namang perfect. Ang perfect lang po ay si Lord Jesus Christ. We are all under the process of perfection. But then, yun nga po, may mga kasalanan kasi hindi mo naman agad nakikita eh. No? Yun nga po, hindi siya hayag. But then, kasalanan pa rin. Kay maliit, kay malaki, kasalanan pa rin po yun. At ang isa pong kasalanan na hindi masyadong napapansin, alam niyo po kung alin mga kapatid, yung pong isang tao na very proud. At alam natin yung salitang proud is kinuha sa salitang pride. At yun naman pong pride, pag tinignan natin mga kapatid, di pa 5 letters po yun. Tignan niyo po yung letter na nasa gitna, kung anong letter. It's an I, right? So, P-R-I-D-E. So, yung pong I, ako mahusay, magaling. So, palagi pong nalilift up yung sarili. So, kapag ka po ganon, it is a sign ng isang tao po ay proud. At yun nga pong meaning ng pride, alam niyo pong isang meaning po niyan ay personal relationship in devil's environment. So, kapag ka po tayo ay proud person o tayo punong-puno ng pride, naku mga kapatid, di po ba minsan hindi nga halata pero let's say, tingnan po natin to ha, may mga examples po eh. Di po ba? Let's say, marami naman meron pong mga tao na wala naman pero mayabang. No? So, example po yun. Kalimitan yung mga taong maraming blessing, yun ang humble. So, di ba hindi naman natin mahalata kaagad? No? Pero ang totoo po niyan ay yun nga, kalimitan sa mga taong mayabang, yun yung wala. No? Kaya sa atin po, ito makikita naman natin yung ang isang halimbawa. Ano pa po? Gusto nating pagtakpan ang mga bagay na wala tayo. Gusto nating laging sikat o mapansin tayo. Pero yun nga po, nawa, wag naman pong ganun. Ako po personally, meron akong mga karanasan, yung pong pagiging self-righteous. Di ba kapag po kasi ang isang tao ay self-righteous, anong feeling po lagi? Laging tama, laging walang kasalanan, at saka alam nyo po, gusto laging pinapansin. Ayan, yan po yung
yung sign na ang isang tao po ay ma-pride pala, na hindi natin minsan mahuli-huli, ano? At saka po, kapag ka po hindi napansin, naku, nagwawala para mapansin. Ano po? Ngayon, bago tayo magpatuloy, tingnan po natin, ano po ba yung ultimate cause of pride? No? Ang ultimate cause of pride po is trying to fix our low self-esteem. No? Trying to fix our low self-esteem. No? At saka ano pa po, yung pong unworthiness and fears in our own strength. So, pride din po pala yun, na we're trying to fix our own low esteem, di ba? Just to protect, para yun nga, yung pagtatakpan minsan natin ng ating kakulangan o ating mga kahinaan, yung pong fears in our own strength. Di ba minsan, kaya naman natin, kaya lang, baka mapahiya tayo. So, pride din po pala yun, ano? At ano pa po, yung pong pride damages your or our career and relationship because you are only pretending to be confident, strong, and bold. Pero ang totoo, hindi po. No? So yun po ang isa rin. No? Madadamage po yung ating, ating career, di ba? Tayo ay lingkod ng Diyos, anak ng Diyos. At saka po yung ating magandang relasyon sa Diyos at sa ating kapwa, madadamage po yan, mga kapatid. Kasi nga po, we're pretending. No? So ano po ito? Meron po akong napag-aralan na two kinds of pride, mga kapatid. Gusto ko pong i-share ito sa atin kasi yung pong una, there are two kinds of pride, both good and bad. Ang good pride po represents our dignity and self-respect. Di po ba, there are times halimbawa tayo as parent, di po ba? Nasasabi natin, anak, I'm very proud of you. Oh? Yung salitang pride po doon o yung pagiging proud natin, makita natin na yun po ay nagbibigay glory kay Lord, di ba? Hindi tayo nagmamayabang, kaya natin pinagmamalaki o pinupuri natin yung ating anak. Kundi ito po ay tungkol po sa dignity and self-respect. We're appreciating our kids, our child, or makita natin ating mga children. Yun po yung isa na good side, mga kapatid. Represents our dignity and self-respect. Kasi minsan po, wala na rin tayong respect doon sa ating sarili at saka sa ating kapwa. Yung pong isang bad pride ay ito. It is deadly sin of superiority that reeks of conceit and arrogance. Deadly po pala sin ito of superiority. Di po ba? Kung palagi na lang nating nililift up, tinataas, pinupuri ang ating sarili, ayan, hindi po tama yan. Magandang atin pong ipagmalaki ang ginawa ng ating Diyos. Hindi po yung ginawa natin. So, kitang-kita agad. What's the difference po nung dalawang klase ng pride? Ano po? Yung pong reeks, tinignan ko yung reek, yung the word R-E-E-K. Reek, no? Ito po pala yung sa Tagalog, ay umaalingasaw. Meaning, kapag ka po, eto tayo po ay feeling superior, ang nangyayari po ay umaalingasaw po yung pagiging conceit and arrogance, meaning mapagmataas po yung conceit, arrogance ay, di po ba, yun po ay kayabangan o mayabang. So, napakahalaga po na nakikita natin to. No? Kasi po, hindi agad mahuli. Ako po bilang, yun nga, as an individual, nung una po hindi ko maamin-amin na mayabang ako. Di po ba alam nyo naman sa atin, sa amin po sa Batangas ay mawala na daw ang yaman, ay wag lang ang yabang. Pero mali po yun, mga kapatid. Kay Lord, kailangan po maging humble po tayo. Kasi the very nature of our Lord Jesus Christ, napaka-humble po niya. So, lately po, salamat kay Lord na na-recognize ko po na ako pala'y mayabang pa rin. There are times po, no, na kasi pag, alam niyo po isang gusto kong i-share din, yung bang, di ba, pagka hindi ka napansin, no, feeling indifferent ka na, or pag yun nga, naalala ko po sinishare ni Pastor, sabi ko, confirm naman yung na-share ni Pastor Alex kanina, no. But then yun nga po, nakita ko po ngayon, kay pansinin mo ako kay hindi, alam nyo po, glory to God, mga kapatid. Alam ko po, may pumapansin lagi sa akin si Lord, no. Kaya hindi na ako yung, kasi pagka proud people tayo, gusto natin lagi tayong bida, lagi tayong pinapansin, lagi tayong nauna. Hindi naman masamang maging active, but then
How about kung hindi na tayo mapansin, kung hindi tayo ma-recognize, kung hindi tayo ma-appreciate. So ngayon po, salamat kay Lord kasi ngayon, ang pagiging kasi po, yung pagiging humble, yun ang gusto ng ating Diyos. Doon po sa 2 verses na nais kong basahin, doon po sa James 4 verse 6 mga kapatid, ang nasasaad po doon ay, God opposes the proud, but gives grace to the humble. O di po ba, napakaganda mga kapatid? At doon po sa Matthew 23 verse 12, ano po? And whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. So di po ba sa Tagalog nga, di ba, ang nagpapakataas, siyang ibababa, at ang nagpapakababa ay siyang itataas. So doon na po tayo sa mas magandang kalalagayan na magpakababa. Lagi ko natatandaan, pag nasa baba tayo, kahit ibagsak tayo, hindi na po tayo masasaktan. Pero kapag nagpakatayog-tayog tayo, pagka tayo po'y binagsak, masakit po yan. Baka mapinsala pa tayo o baka po mamatay. So mga kapatid ha, salamat po sa pagkakataon na ito na na-share ko po ang ilang pong mga karanasan sa pagiging masyado pong mapagmataas o mayabang. Ang gusto po ng ating Diyos ay maging mapagpakumbaba. Nawa mahuli po natin yung ganong yung behavior o attitude, kasi dati po personally po nahirapan po ako na nalaman na ako pala ay may ganong attitude. So glory to God po, ngayon ay na-recognize ko, na-realize ko, at kapag po in-offer natin kay Lord ay sigurado po na tayo po ay kanya namang kahahabagan. Nandiyan po ang kanyang pag-ibig, nandiyan po yung kanyang grasya. Kaya wala rin talaga tayong dapat ipagmalaki. Kasi hindi rin naman natin kaya, no? Without the grace, without the help, without the mercy, without God's love, hindi natin po kaya mga kapatid. So, salamat po sa Diyos. Yan po ang ilang mga palatandaan na tayo po ay may resurrected life. Purihin po ang ating Diyos. Bago po ako magtapos, nais ko pong mag-render ng isang awitin sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Into thy presence we come, but by the words we have done, but by your grace alone, into thy presence we come, into thy presence we come, not by the words we have done, but by your grace alone, into thy presence we come. Thank you, Lord. Sa mga kapatid, nawa po sa pagtungo natin sa presensya ng ating Diyos, nawa po ay tayo ay punong-puno ng kapakumbabaan, sapagkat yun po ang nature ng ating Diyos. At tandaan natin mga kapatid, grasya lang po ng Diyos. Purihin ang ating Diyos, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesucristo, salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong habag, sa inyong grasya. Salamat po sa bagong buhay na amin pong nakamtan. Salamat din po, Lord, na kami po ngayon ay nakapamumuhay ng punong-puno po ng iyong gabay, Panginoon. Patuloy po nawa na ang aming bagong buhay ay magbigay glory sa inyong pangalan. At patuloy niyo po kaming gawing karapat-dapat habang kami po'y naglilingkod. Thank you so much, Father God. Nawa po ang bagong buhay na ito ay patuloy pang mabago at maging kawangis mo hanggang po sa inyong muling pagbabalik. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning again, and God bless us all. 2 Timothy 2:2.